naman. Yan, gumaganti na ho ang China. Aba, akalain nyo ha, itong Chinese Coast Guard, inabangan po yung barko natin, yung San Agustin, yung Cape San Agustin. Tinignan ko ho yan, ako po, kakapiranggot lang pala to. Itong sasakyan na yan. Lang yaw. Ito yung balita. Presidente ng banggaan sa Bahod de Masinloc nitong Lunes, isang barko na naman ng China ang namataan malapit sa ating teritoryo. Nakita raw ito malapit sa Manila Bay. Oy! Para sa Detalye Live mula sa opisina ng Philippine Coast Guard sa Busado talaga, no? Si Gio Robles. Gio, saan namataan itong barko ng China at gaano kalapit yan dito sa atin sa Maynila? Route sa layong 24 nautical miles mula sa bunganga ng Manila Bay, huling namataan bandang alas 8 kaninang umaga ang isang China Coast Guard. Okay. So mula po sa bunganga ng Manila Bay, so 24 nautical miles. Hindi ba meron tayong 12 nautical miles territorial water? Hindi po siya pumasok doon sa 12 nautical miles. Bakit hanggang doon lang siya sa exclusive economic zone natin? Dahil po kasi pwede na po nating hulihin yung barko ng Chinese Coast Guard. Okay? Ano na yan eh? Paglabag na yan sa ating teritoryo, pwede na nating damputin yan. Tapos ikadena natin dyan sa loob ng Manila Bay. Hanggang bagyuhin. Pwede na yon. Kasi po, hindi po natin yan pwedeng gawin na i-enforce natin ang ating mga batas paglagpas po ng 12 nautical miles territorial waters. Dahil doon po sa exclusive economic zone, yung 200 nautical miles, ang meron lang po kasi talaga tayo base sa UNCLOS ay sovereign rights. Hindi ka pwedeng mag-impose ng iyong mga batas. Kung meron doong nagyoyosi in public, hindi ka po pwedeng magsita sa kanila. Meron doon na nagkakatay ng pawikan, hindi mo sila pwedeng hulihin. Pwede mo lamang silang itaboy. Kung merong Greenpeace, doon mo pa huli. Yung ganon. Basta hindi tayo makakapag-enforce ng ating mga batas. Hindi natin pwedeng gawin yung mga bagay na yon. Kung tayo banggain doon, pwede tayong makipagbanggaan sa kanila. Ganun lang. Pero yung arestuhin natin, hindi. Okay? Ganun po yung patakaran dyan sa exclusive economic zone. Kaya dyan po na lamang niya inabangan yung Cape San Agustin sa may bunganga ng Manila Bay. Abusado talaga, no? Yan sinasabi ko ng nakarang araw eh. Dahil po rito sa parang tila baga ay nagka-black eye ang China dito sa nangyari. Gaganti sila para mabawi nila yung kanilang sinasabing reputasyon nila dyan sa karagatan bilang bully of the South China Sea. Ngayon, malaking kahihiyan ito sa kanila. Diba? Kasi ganito para sila mga mukhang tanga. Pareho silang sinasabi nila sa Pilipinas na you are violating China. Hindi pala, Indian pala yung tunog ko. Diba? You're violating China's indisputable sovereignty. Etong kabila, ganun din naman ang sinasabi. Tapos sila ngayon dalawang nagsalpukan. At ang Philippine Coast Guard, kaliit-liit. Pero nasabitan pa yan nitong Navy. Nasabitan yan, yung flagpole doon na UP yun. Tumabingi yun. Kaya nga kung nakasalpok ito sa atin, nako, maraming patay dito sa Coast Guard natin. Wasak talaga yung barko na yan ng Coast Guard. At yan ay talagang planado talagang gawin nila yan. Ayan ito yung online tracker na sinasabi ko. Yan. So nakikita yung galaw nila. Ngayon, may mga nagtatanong, bakit pa hindi natin kasi ito itinataboy dyan? Umaga na lamang po. Wala namang mga poste ng Meralco karagatan. Ang ginagawa kasi ng mga to, kaya nagkakabulagaan, pinapatay nila yung kanilang ID. So hindi po sila nakikita rito sa online tracker. Kaya pagka nag-umaga, ayun, doon na sila nakikita ngayon. Nako, nandiyan na naman yung Chinese Coast Guard. At ang inaabangan nila, ito pong BRP Cape San Agustin na papunta po sana ng Scarborough Shoal.
Tapos nung same day rin na yan, yung kanilang Xiangyang Hongten, dineploy na rin nila dyan sa bunganga nito mismo. Kasi baka pumasok yung Philippine Coast Guard sa loob nito Gaya nangyari noong naagaw nila Toki Pinoy, nagkaroon ng standoff. Yung kasi yung problema rito, pag pumasok ka rito sa Scarborough Shoal, yung pasukan mo, doon ka rin lalabas. Wala kang ibang lusutan dyan. Kaya favorite shelter yan ng mga mangingisdang Pilipino pag panahon na bagyuhan nung araw. Yan yung Manila Bay. Ito yung pinakabunganga. Dito yung 12 nautical miles. Nandito lang siya sa 24. Yung Chinese Coast Guard. At inaabangan niya ito sa pagbaybay papunta rito. Gagawin niya, dito pa lamang, haharasin niya na yan. Paglagpas lang ng 12 nautical miles, haharasin niya na, hindi niya na papupuntahin dito. Yan ang kanyang bagong panggigipit ngayon. Hindi ka na palalapitin. Yan sa Sea Light, isang maritime transparency group na nagmo-monitor sa West Philippine Sea. Tila nakabantay ang CCG na may bow number 3306 para salubungin ang BRP Cape San Agustin ng Philippine Coast Guard na patungo sa direksyon ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Personal ko nang nakita sa malapitan ang CCG 3306. Ito ang parehong Chinese vessel na humabol at nag-water cannon sa BIFAR vessel na sinakyan namin patungo sa BDM nitong August 11. Ayon sa founder ng Sea Light na si Ray Powell, nakapatay na ang AIS o tracking system ng CCG vessel. Tumigil na rin umano ang galaw ng BRP Cape San Agustin na ikinabahala ni Powell. Anya, isang gray zone tactic ang aktibidad ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas. Hindi isinasantabi ni Powell na may koneksyon sa salpukan ng Chinese vessels nitong Lunes sa Scarborough ang tila mas agresibong galaw ng CCG. Hindi rin ito ang unang beses na may China Coast Guard vessel sa labas ng Manila Bay. Samantala, iginiit ng Department of Foreign Affairs na walang pananagutan ang Pilipinas sa salpukan ng mga barko ng China sa Bajo de Masinloc. Ayon kay DFA Secretary Tess Lazaro, bagaman masaklap ang Matapang din itong magsalita si Tess Lazaro. Hinatnan ng insidente pero hindi raw Pilipinas ang may gawa. Kasabay niyan, muling giniit ni Lazaro na bayaran na ng China ang mga barko at kagamitan na nasira sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, Hunyo ng nakaraang taon. Ibalik na rin umano agad ng China ang mga baril at mga personal na gamit ng mga nating iligal na kinumpiska ng mga Chinese. Ayon sa Malacanang, patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang soberanya nito at pagprotekta sa karapatang sakop ng mga teritoryo ng bansa. Ruth, ayon kay Powell, hindi bababa sa 10 mga barko ng China ang nakapalibot ngayon sa Scarborough Shoal, kabilang dyan ang mga Coast Guard at militia vessel at isang Chinese research vessel. Sa ngayon, Ruth, nandito tayo sa Philippine Coast Guard Transparency Office sa Maynila at mamayang alas 3 ay Okay. So, nasa 10 daw po yung mga barko ng China. 'Di ba? Pero doon sa online tracker, ito lang ang nakikita nung araw na 'yan. Ganun ang gawa nila. Ito paano ho itong nakita rito? Meron silang may time kasi na nagbubukas na rin sila ng kanilang ID. Pero yung pagkagabi, ganyan, nagkakabulagaan. Yan. Pero marami pa lang mga nakapaikot. Diba? Meron nga akong isang nakitang kopya ng ganito. Ang daming mga barko dyan, mga fishing vessels nila. Yung mga Chinese militia, nandyan yung barko ng, yung Philippine Navy, nambangga. At saka nandyan din yung research vessel nila, yung Xiangyang Hongten. Yan, ang dami nila dyan. At yung ang Hongten ngayon ang nilagay rito sa pinakabunganga. Diba? Pero ang tindi, no? Talagang sa may, sa may pinakabunganga na ng Manila Bay, inaabangan yung barko natin. Ang layo-layo nila, grabe ang China. Kalupit. Ayan ang itsura ng location. Ito yung yung southernmost island nila, ang Hainan Island. Ang layo, Yung sinasabi ng UNCLOS, 'di ba, magmula doon sa
pinakadalampasigan mo, dugtong-dugtong yan. Oh, katulad rito, yan, magdudugtong yan. Magsusukat ka ngayon dyan ng 200 nautical miles. At yun ang maging iisid mo. Kung meron kang ka-overlapping, mag-usap na lamang kayo kung hanggang saan ang inyong magiging boundary. Parang katulad rin po rito, nung naging bati-bati na yung Communist China at saka itong Communist North Vietnam, yung dalawang guhit dito ng 9-dash line na claim, i-give up nila. Tinanggal na nila. Bagkus nagkasundo na lang sila ng sarili nilang boundary dito sa Gulf of Tonkin. Yan. Yan na, wala na, hindi nakasali ito sa 9-dash line nila. Na originally, nung ginawa ng Taiwan kasi yung Kuomintang pa, yung nasa gobyerno noon sa mainland, 11-dash line talaga ang original niyan. Kaya lang dahil nga nung 1952 yata yun, nagkabati sila, magandang relasyon, di pinag-usapan na lang na isettle ito. Yan. Dito sa Pilipinas, ganun din yung gusto nilang mangyari. Isettle na lang din natin. Kaya lang, ang gusto nilang mangyari rito, kilalanin natin na ito po ay kanilang teritoryo. So yung exclusive economic zone natin, mawawala. Di ba? Mawawalan tayo ng exclusive economic zone. Bagkus, ilan lang ang matitira pag lagpas mo doon sa 24. Mga 24 nautical miles na lang. Kapiranggot na lang yun. Diba? Tapos since territory nila yan, and this what makes it hard po mga kababayan. Kasi since ang claim nila dyan ay territory, pwede po silang manaboy. Pwede nilang i-enforce yung mga batas nila sa loob ng kanilang territorial water. Hindi katulad po ng exclusive economic zone lang ay hanggang sita ka lang na lumayas kayo rito, hindi kayo pwede. Undesirable kayo rito. Yung kayamanan dito amin lang. Pwede lang kayong dumaan. Yun lang ang po pwede kasi sa exclusive economic zone. No. Pero hindi po pwede yung batas mo, patupad mo doon. Okay? Utak nga, 'di ba? Iba yung claim nila eh. Kahit na sinabi ng walang basis, tuloy pa rin sila, may sariling mundo eh. Okay, ito